Nawala. Hello mga amigo-amiga, gwapo-gwapa. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay ng mensaheng ito ngayon sa inyo. Sana makinig kayo mga gwapo-gwapa dyan. Magbabasa ko ngayon para sa ating lahat dahil ito ang binigay sa akin. Nandito ako sa Ezekiel 32. Itinulad sa buhaya ang paraon noong unang araw ng ika-12 buwan ng ika-12 taon ng pagkatapon sa amin. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, gawin mo ang isang panambitan sa hari ng Ehipto. Sabihin mo, ikaw ay batang-batang leon sa gitna ng maraming bansa tulad ka ng buhaya sa mga batis ng ilog Nilo. Kinakalambog mo ang tubig at pinarurumi ng iyong mga paa. Kapag natipon na ang mga bansa, pahagisan kita ng lambat at ipaahon sa katihan. Ihagis ka sa gitna ng parang babayaan kung kanin ka ng mga ibon at hayop. Ang iyong mga laman ay isasabog sa kabundukan. Ang mga lambak ay mapupuno ng iyong bangkay. Ang lupain, kabundukan at mga batis ay matitigmak ng iyong dugo. Sa pagpapaalis ko sa iyo, tatakpan ko ang kalangitan, tatakpan ko ng makapal na ulap ang mga bituin, gayon din ang araw at ang buwan. Ang lahat ng tanglaw sa kalangitan ay pawang matatakpan sa lupay maghahari ang pusikit na kadiliman. Maraming bansa ang magugulo pag naipamalita kung ikaw ay winasak ng mga bansang hindi kilala. Maraming tao ang mamamangha sa mangyayari sa iyo. Manginginig ang mga hari kapag iniwasiwas ko sa harapan nila ang aking tabak. Ang lahat ay manginginig sa takot kapag nakita nilang ikaw ay aking ibinagsak. Ipinapasabi ni Yahweh na hari ng Ehipto, sa hari ng Ehipto lulusobin ka ng hari ng Babylonia. Ang mga mamamayan mo ay ipapatay ko sa mga kawal ng malulupit na bansa. Lilipunin nila ang iyong mamamayan at sisirain ang mga bagay na ipinagmamalaki mo. Papatin ko ang lahat ng hayop mo sa baybay tubig para wala nang kumalambog dito. Sa gayon ay lilinaw ang mga tubig nito at aagos na ito ng payapa. Kapag ikaw ay naganap ko ng nawasak at napatay ko na ang lahat ng iyong mamamayan, makikilala mong ako si Yahweh. Ang babalang ito ay magiging malungkot sa aawitin ito ng kababaihan para sa buong Ehipto. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Noong ika-15 araw ng unang buwan ng ika-12 taon ng pagkakatapon sa amin, sinabi sa akin ni Yahweh, tao, tangisan mo ang mga mamamayan ng Ehipto kasama ng mga bansang makapangyarihan. Ihagis mo sila sa walang hanggang kalaliman upang masama sa mga naroon na. Sabihin mo sa kanila, hindi kayo nakahihigit sa iba. Ihulog din kayo sa walang hanggang kalaliman kasama ng mga makasalanan. Mamamatay ang mga Ehipto tulad ng mga namatay sa digmaan. Handa na ang tabak na papatay sa kanila. Sila ay buong galak na tatanggapin ng mga bayaning Ehipsyo at lahat ng namatay sa panig ng Ehipto. Sasabihin nila, narito na ang mga makasalanang kawal na napatay sa labanan na mamahinga na ring tulad natin. Naroon ang Assyria na paliligiran ng mga libingan ng kanyang mga tauhan na pawang namatay sa tabak. Ang puntod niya'y naroon sa kaloob-looban na walang hanggang kalaliman. Napaligiran ng kanyang mga
kawal na namatay sa labanan. Naghasik sila ng takot sa daigdig nung sila'y nabubuhay pa. Naroon ang ilam na napapaligiran ng kanyang mga kasamahan na pawang namatay sa tabak. Dati kinatatakutan sila sa daigdig, ngunit ngayon sila'y nasa kahiya-hiyang kalagayan sa walang hanggang kalaliman, kasama ng mga nauna naroon. Siya'y kasama ng mga namatay sa digmaan na pahaligiran ng puntod ng kanyang mga tauhan. Naghasik sila ng takot sa ibabaw ng daigdig at ngayoy inilagay sila sa kahiyahiyang kalagayan, sa walang hanggang kalaliman kasama ng iba pang napatay ng tabak. Naroon ang misik at tubal na napaligiran ng kanilang mga tauhan na pawang napatay ng tabak, pagkat nagpunla sila ng takot sa ibabaw ng daigdig. Hindi sila pinarangalan tulad ng mga bayaning nauna sa kanila. Ang mga bayaning iyon ay inilibing na suot ang kanilang kagayakang pandigma, at nasa ulunan ang tabak nila ay kinatatakutan noong nabubuhay. Gayon, mamamatay ang mga taga-Ehipsyo kasama ng mga hintil na napatay sa digmaan. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa 27. Hindi sila pinarangalan tulad ng mga bayaning nauna sa kanila. Ang mga bayaning iyon ay inilibing na suot ang kanilang kagayakang pandigma, at nasa ulunan ang tabak. Naunawaan niyo ba yun? Dati yung mga bayani nakasuot mga uniforme na ilibing, ngayon wala na. Naroon ang Edom at ang mga hari nito at mga pinuno sa kabila ng kanilang tanglay na kapangyarihan. Naroon sila ngayon sa walang hanggang kalalakihan kasama ng mga hintil na napatay sa digmaan. Naroon ang mga pinunong taga-Hilaga at lahat ng taga-Sidon. Iniligay rin sila sa kahihiyan dahil sa takot na inihasik nila bunga ng kanilang kapangyarihan. Kasama sila sa walang hanggang kalaliman ng mga hintil na napatay sa digmaan. Kapag nakita sila ng paraon, makadarama siya ng kasiyahan, pagkat siya man at ang kanyang buong hukbo ay pinatay sa tabak. Hinayaan ko ang hari ng Ehipto na magpunla ng sindak sa mga buhay. Ngunit mamatay din ang lahat niyang kawal at masasama sa mga hintil na napatay sa digmaan. Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagsabi nito. Amen. Kaya narinig niyo to? Mabuti pa yung mga kawal noon, no? Pag nilibing, pinaparangalan. May karangalan sila, namatay, tapos nasa uluan nila ang kanilang mga sandata. Kaya nakasulat dito. Kasi nakipaglaban sila sa tama. Ay ngayon, sinisindak tayo. Asa na ba yun? Dito. Maraming bansa ang magugulo pag naipamalita. Nag-react dito. Maraming bansa ang magugulo pag naipamalita kung ikaw ay winasak ng mga bansang hindi kilala. Ibang klase, no? Walang hanggang kalaliman, no? Nakakaano to dito, oh. Siya'y kasama ng mga napatay sa digmaan na paligiran ng puntod ng kanyang mga tauhan. Naghasik sila ng takot sa ibabaw ng daigdig. Ayun, ito. Totoo to. Totoo. Naghasik sila ng takot sa ibabaw ng daigdig at ngayon inilagay sila sa kahiyahiyang kalagayan, sa walang hanggang kalaliman kasama ng iba pang napatay sa tabak. Kita niya, naghasik sila. Dahil sila nga naman ang makapangyarihan sa mundo, wala kasi silang Diyos, ang budi nila ang kanilang sinusunod. Nakikita nyo to?
Buhaya ang paraon daw gawing buhaya ang. Sino ba tong mga haring tong gawing buhaya? Pakakain na lang sa mga 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 insekto, mga ibon. Hayaan siya. Ito lang po, binigay sa akin ngayon. Binasa ko lang to, binasa ko sa inyo at nag-react siya dito sa saan ba yun? Ito sa yung pinarangalan. Sa yung ito pala sa 27, hindi sila pinarangalan tulad ng mga bayaning nauna sa kanila. Yung mga dating bayani pinaparangalan, kasuot yung mga kasuotan. Ngayon wala na. Ngayon kaya yun lang, nag-react yung Holy Spirit ko doon sa 27. Doon siya sa 27 dahil yun ay nakikipaglaban ng patas at sa tama. Kaya siguro ganun. Salamat po, Panginoon, at syempre sa aking Holy Spirit at sa inyong mga nakikinig, kung kayo'y nakikinig. At kung hindi naman, basahin nyo na lamang po ang Ezekiel 32. Ito binigay sa akin. Dapat kanina ko pa ito binasa, kaso lang may kasama pa. So, ngayon wala na. Talisa na. Salamat po muli sa inyong pakikinig. Gwapo-gwapa. Kapayapaan para sa lahat at sana unawain natin itong mga nangyayari noon at sana wag na mangyari muli sa atin ngayon. Halinawa. Kapayapaan para sa lahat at naway biyayaan tayo ng kaligtasan araw-araw. Kasaganan, pag-uunawaan, mag-iibigan, at naway sumasa atin nawa ang Panginoon bawat isa sa atin lagi, araw-araw. Amen.